Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Adrian Bernanes ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung sino ang itinataas ng Diyos o exaltation of Christ. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Sinasabi sa scripture na ito ay who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God of the Father. Ang ating topic ngayong araw patungkol sa exaltation of Christ, o sa madaling salita, ang pagtaas, pagpaparangal at pagbabalik ng karangalan kay Kristo matapos niyang danasin ang pinakamalalim na anyo ng kababaan, ang kanyang buhay bilang alipin, ang kanyang pagdurusa, kamatayan at paglilibing. Tayong mga tao, minsan nililimutan natin na hindi natapos ang kwento ni Jesus sa krus dahil sobrang bigat at mahalaga ng kanyang sakripisyo niya doon, pero mas lalong napakaganda na nangyari pagtapos noon, at yun ang exaltation of Christ. Unang-una ay Christ's resurrection demonstrated His victory. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita ni Jesus na walang sinuman, kahit ang kamatayan ng kanyang maghawak sa kanya, hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. It's a victory over sin, over death, and over the enemy. Dahil sa mata ng mundo, talo siya. Pero sa plano ng ating Panginoon, siya ay nanalo dahil ang kanyang buhay ay ma-face ulit sa susunod na araw. Kung si Kristo nga bumangon mula sa kamatayan, ano pa kaya ang hindi niya kayang buuin o pagalingin sa buhay natin? Kalawa ay Christ is reigning now, ascension and session. Hindi lang siya nabubuhay muli, kundi siya rin ay umakyat na sa langit o ascension. At ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ibig sabihin nito, siya ay namumuno ngayon. Hindi lang siya tagapagligtas, kundi siya ay hari. Hindi lang siya nagligtas, kundi siya rin ay namumuno na ngayon. At habang tinatahak natin ang ating buhay, lagi natin siyang kasama bilang hari na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Our King is not distant, our King is personal, and siya ang may control ng lahat. Ikatatlo ay Christ's return in glory completes redemption. Ito na yung inaabangan natin lahat, ang kanyang pagbabalik, not as a humble servant but as a glorious king. Sa kanyang muling pagbalik, babaguin niya ang lahat, puburahin ang kasalanan at makasama natin siya sa walang hanggang kagalakan. Kung kaya ito ang pinakapuno ng exaltation and ang ating pagpapala. At ngayon naman ay ito ang ilang ating mga bagay na pwedeng gawin. Unang-una ay rejoice in the Lord's victory. Tayo ay magalak. Hindi tayo natalo, kundi tayo ay isang victorious. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng mga problema o ng kulungkutan dahil si Kristo ay nanalo. Kaya kahit anong mangyari sa ating buhay na o mga problema natin kinakaharap ngayon, ay tayo matuwa dahil si Kristo ay nanalo at lagi niya tayong kasama at binabantayan. Kalawa ay work for Jesus in advancing His kingdom. Dahil siya ang hari nating buhay, tayong ang mga lingkod. Pero hindi lingkod ng lipin lamang, kundi katiwala. Dahil may purpose tayong mga kapatid, maaring sa ating mga academics, sa pamilya, at sa ating komunidad. Lahat ng iyan ay may patutunguhan kung saan pwede mong paglingkuran ng Panginoon. Ang tanging pwede natin gawin ay maging faithful and passionate in advancing His kingdom or pagpapalaganap ng
evangelism ng Panginoon. Tatlo, I anticipate Christ's return in glory. Huwag tayong mabuhay na parang wala dito lang sa mundo ang ating katapusan. Ito ay isang pagsubok lamang habang nandito pa tayo. Dapat mabuhay tayo ng may kabanalan, may pag-asa at may naniniwala kay Kristo dahil kahit anong oras man, maaari ngayon, bukas, o sa makalawa, ay babalik na si Kristo upang makasama tayo at bilang hari, hindi maging alipin muli. At mga kapatid, nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.